Hoy, sumagot ka dyan. Nanghihinayang kang ibang lalaki ang napusuan ko Nandyan ka nga naman kung bakit sa iba pa. Sa isang may asawa pa ako pumapatol. Hoy Richard, tingnan mo naman ang lalaking pinatulan ko Hindi yun natitisod sa tabi-tabi. May sinabi si Reb sa utak at sa kabuhayan. At tinatrato akong parang prinsesa. Pinag-aaral, itinitira sa marangyang tahanan. Napabuntong hininga si Richard, napailing. Gusto na niyang ibunto ng galit sa minamanehong sasakyan. Nais na yata niyang isalpok iyon sa poste. Wala kang maisagot dahil lahat ng sinasabi ko tama. Ikaw ang uri ng lalaking natitusod lang sa tabi-tabi, kaya huwag ka nang magtangkaman lamang na pumorma sa akin. Get off my back. Nasa service road sila, nakakaunti ang nagdaraan. Biglang nagpreno si Richard. Biglang tigil ng kotse. Umuga. Napasubsob si Julia sa unahang upuan. Nang makabawi ay galit na galit lalo. Napakasama mo. Sinadya mo. Binigla mo talaga ang preno. Napakasalbahe mo. Binayo ng dalagang mga braso ng binata. Tumigil ka. Sumigaw na si Richard sa pagpigil sa mga kamay ng dalaga. Nayanig si Julia. Matipuno ang mga bisig ng lalaking pumipigil sa kanya at nanlilisik pa ang mga mata. Hindi na ako kumikibo kanina pa. Hindi ka na dapat dakdak pa ng dakdak. Bulyaw ni Richard. Binitiwan ito ang dalaga. Si Julia ay napahigbi. Parang pinitpit na luya. Walang imik ang narating nila ang Unit 6. Namugto ang mga mata ng dalaga sa di mapigil na pagluha. Hindi kinaligtaan ni Richard ang tungkol. Tiniyak niyang ligtas sa panganib si Julia bago niya ito iniwan. Galit na ibinagsak ni Julia ang pagsasara ng pinto nang makalabas si Richard. Yuko ang ulo. Mabigat ang kaloobang lumisa na ang binata. Hindi araw ng pagdalaw ni Mr. Laredo kay Julia. Iyon ang ipinagpasalamat kahit paano ni Richard. At least ay bukas pa makapagsusumbong kay Mr. Laredo ang dalaga. Naisip niya. Siguro nga isisipahin agad siya bukas ni Mr. Laredo. Naisaloob ni Richard. Maraming isusumbong dito si Julia na alam niyang maaaring ibutas sa kanya ng pinaglilingkuran. Hindi rin malayo na baka sa galit sa kanya ni Mr. Laredo ay mapagbuhatan pa siya nito ng kamay. Naisip pa ng binata. Nang gabing iyon ay lumabas sina Mr. and Mrs. Laredo na si Richard ang driver. Kaarawan pala ng ginang at ninais nitong huwag magdaos ng party. Kaya pala ng bandang tanghali ay nagsimba ang ginang na kasama ang dalawang anak na teenager. Ngayong gabi ay isang simpleng selebrasyon ng mag-asawa ang magiging tampok ng kaarawan. Sa isang eksklusibong garden restaurant ang pahatid kay Richard ang mag-asawa. Bilang bodyguard ay kasama ang binata hanggang sa loob ng eleganteng kainan. Umukok pa ng mesang nakaharap sa antigong fountain sila Mr. and Mrs. Laredo. Si Richard ay naupo sa mesang di kalayuan. Sa paligid ng harding kainan ay sari-saring uri ng halamang namumulaklak. Gayun din ilang nagtatayog puno ng niyog na nagdaragdag ng ganda sa walang bubong na lugar. Nakita pa ni Richard ang pagtayo ni Mr. Laredo at pumitas ng ilang bulaklak ng rosa sa di kalayuan. Gaya ng inaasahan ay inialay ito ng mambabatas sa ginang. Kasabay ng isang masuyong halik sa pisngi nito. Hindi nakaligtas sa panginingay ni Richard ang kagalakang lumarawan sa mukha ni Mrs. Laredo. Kay husay mambola ni Mr. Laredo, naisip ng binata. Inihanda ni Richard ang sarili sa magaganap kinabukasan. Ang iilang piraso niyang damit ay kinuha niya sa cabinet sa sampayan at inilagay ang mga sa kanyang bag. Sakaling tutuluyan na nga siya ni Mr. Laredo, madali niyang mabibitbit ang mga gamit. Tiyak na panghihinayangan niyang malaking kita na isa loob ng binata. Kaya may wala siyang magagawa. Iyon ang kabayaran sa pagbangga niya sa isang prinsesa, kanya pang naisip. At siguro'y manghihinayang din siya na hindi na siya paglilingkod kay Mr. Laredo kahit pa nga hindi sa kadahilanang pinansyal. Sa kabila kasi ng pagkakaroon ng babae ng magaling na mambabatas, ito naman ay makikitang hindi nangungurakot sa kaba ng mayan. Niwala nga itong ibang bodyguard liban sa kanya. Katwiran kasi ni Mr. Laredo ay wala naman itong kaaway na ito ay kampyo ng maliliit kaya wala itong dapat katakutan. At hindi nagabay lang kotseng laan sa isang mambabata si Mr. Laredo. Nagkakasya ito sa paggamit sa isang brand new pero simpleng kotse. Hindi mamahaling Mercedes o kaya ay Pajero. Ang station wagon na isa pang sasakyan ng pamilya ay ginagamit naman ng anak na lalaki ni Mr. Laredo, si Butch. Iyon rin ang sinasakyan ni Mrs. Laredo at ng anak nilang babaeng si Diana. Hindi pa rin masasabing nahihiga sa karangyaan ng mag-anak. Naisip ni Richard, may social conscience pa rin naman ng congressman kahit pa nga may itinatago itong baho. Umagang-umaga ay ginising siya ni Mr. Laredo
sa tulugan niya sa tabi ng garahe. Kinabahan siya. Nakapagsumbong na ba si Julia at ngayon hahatulan na siya ng amo? Tanong niya sa sarili. Si Mr. Laredo ay walang kangiti-ngiti. Napapailing pa nga. Kailangan kitang makausap, Richard. Bungad nito sa kanya. Kabang-kaba na si Richard. Sir, tungkol ho saan? Gusto pa rin niyang isiping iba ang pakay ng amo. Nauubusan na ako ng maiikatwiran kay Jasmine tuwing lumalabas ka sa umaga para ihatid si Julia. Matindi na ang hinala ng misis kung may babae ako. Kita ang pag-aalala ng Mr. Laredo. Nakahinga ng maluwag si Richard. Hindi pa pala siya sinusumbong ni Julia na isip niya. Ano ho ang balak ninyo, sir? Tanong ng binata. Hindi ko nga alam eh. Tanong ba naman sa akin ng misis ko eh? O saan na naman pupunta si Richard this time? Aba wala akong maisagot. Pakiramdam ko kasi nagamit na natin ang sari-saring dahilan. Ibig ko ba ninyong sabihin na hindi ko maihahatid sa school ngayon si Julia, sir? Ewan ko, may naiisip ka bang paraan? Pwede kong sabihin ipapawashing natin ang kotse, sir. Umiling ang mambabatas. Maaaring lisot ngayon pero paano bukas? Ang nahahalata kasi ni Jasmine, tuwing umaga ka umaalis na hindi ako kasama. O di sumama ho muna kayo ngayon ng umaga. Para maniwala ang misis ninyo na may pupuntahan kayo. Bahala na bukas at least ay hindi papalya sa klase si Julia. Kung bakit nakikitulong pa siya sa paglutas sa problema ni Mr. Laredo ay hindi maunawaan ni Richard. Sa kabila ng posibilidad na matatanggal siya nito sa trabaho ay gusto pa rin niyang makarating sila kay Julia. Aba okay ang naisip mo, Richard. Tama, sasabihin ko sa misis ko na may lakad tayo. Juan, magpapapawis tayo sa Cultural Center Complex at pwede kong gamitin na excuse na yun araw-araw. Nabuhayan ng lobang mambabatas. Napalunok si Richard. Naulol niya yata siya sa kanyang nais sa loob. Sa halip na ialayo niya si Julia sa lalaki, ay heto at siya pa yata ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang dalawa. Hindi na niya napag-iba ng pasya si Mr. Laredo. Nang magbalik ito ay nakasuot na ng sports outfit, t-shirt, boxer shorts, rubber shoes na may hanggang binting sports socks. Hatid pa ino ni Ginang Laredo. Mag-ingat kayo, Harem, nakangiting sabi pa ng Ginang. Oo, Jasmine, sige. Ang alam ni Richard ay pinukol din siya ng kakaibang tingin ni Mrs. Laredo. Tama nga yata si Mr. Laredo. Tumitindi na ang hinala ng ginang nito. Nakalayo na sa malaking bahay ang kotse. Narinig mo ang sabi ng Mrs. ko ha, Richard. Mag-iingat na naman daw tayo. Makahulugan diba? Baka kakuplanong hulihin ako sa akto. Napabuntong hininga ang binata. Kung pwede nga lang na siya mismo ang gugulpi sa lalaking ito na bumabawi sa pagkatao ng babaeng mahal niya. Bakit ba pati siya ay nagpapagamit sa kalokohan ng lalaking ito? Naitanong niya sa sarili. Richard, hindi ka na nagsalita. Puna ng amo. Wala ho akong maisip sabihin, sir. Matunog si Mr. Laredo. May problema ka ba, Richard? Wala, sir. Ngumiti siyang pilipit. Natakot na naman siyang ihantad ang tunay na damdamin. Natuwang na ihayag ang pagkasuklam niya sa sitwasyon sakot ang babaeng mahal. Baka naman kulang sa lang sa diversion, ha, Richard? Ni hindi ka na yata nag-good time eh. Pwede naman, ang magsabi ka lang at i-schedule natin. Salamat ho, sir, pero saka na lang ho. Wal ikaw ang bahala. Anyway, kapag ganyang hindi mo ginagamit ang day off mo, yun naman ay tinutumbusan ko ng dagdag na sahod. Wala kang lugi. Salamat, sir. Ulol si Richard. Bulyar niya sa kanyang isip. Nagpasalamat pa sa lalaki nagpapasasa kay Julia. Sa isang intersection ay nahuli sila sa nagkabuhol-buhol na traffic. Walang pulis at ayaw magbigay ng mga motorista. Napuno ang paligid sa ingay ng mga busina at nang nagsisigaw ang mga driver. Pati nga si Richard ay nakikisigaw na. Tumingin sa orasan si Mr. Laredo. Nanganganib ng mahuli sa klase si Julia. Tansya niya ay aabutin sila ng siyam-siyam sa bahaging iyon ng kalye kung di siya kikilos. Sir, bakit ho kaya walang pulis dito? Ewan ko, Richard. Hindi ko rin alam. Inis na bumaba ng kotse si Mr. Laredo. Sir, saan kayo pupunta? Magta-traffic. Ang mambabatas ay pumagitna sa buhol-buhol na trapiko. Nagsisimula agad magmando sa mga motorista. Nakilala agad siya ng mga tao. Nagpalakpakan pa nga ang mga ito bilang pagbubunyi sa kanya. Iyon lang palang kailangan sa sitwasyong iyon. Isang taong pwedeng sundin at igalang. Wala yatang 5 minuto ay naayos din ang trapiko. Pawisang nagbalik sa kotse ang congressman matapos muling palakpakan ng mga naroon. Natakpan ng paghanga ang galit ni Richard sa amo. Leader nga ang loko. Naisip niya. Naghahabol na sila sa oras. Huli na sila ng 10 minutes sa dating na oras ng pagsundo kay Julia sa Unit 6. Pinaspasan ni Richard ang pagpapatakbo. Ipinarada ng binata ang kotse sa loob ng compound ng townhouse at patakbong pinanhik ng Unit 6. Nakasimangot si Julia nang siya ay pagbuksan.
Sorry na traffic. Napagkumbabang sabi ni Richard. Ang sabihin mo sinadya mo, nananadya ka. Talagang gusto mong malate ako sa school. Talagang ipasisipa kita kay Herb. Tanggal ka talaga sa trabaho. Litaw na yata ang litin ni Julia sa di mapigilang langit. Kasama ko ang taong pagsusumbungan mo. Panayad pa rin ang tugon ni Richard. Umarko ang kilay ni Julia. Siya nga ba? Abay lalong mabuti at nang madispat sa kagad. Magbibilang ka ng poste ng di oras, mister. Tumahimik na lang si Richard. Yoko ang ulong nagpauna sa pagbaba sa hagdanan ng Unit 6.